last few days ago, na-release ng Honda Philippines yung motorcycles ang brand new na Honda Giorno Plus. Ito ay tipong panlaban palagay ko sa Yamaha Fazio, in which napaka-similar nga naman ng ng na-release din ng per design para sa mga kung sasabihin natin yung mga taong mahihilig sa aesthetic design, tapos ganito rin yung presyo. Ang presyo kasi nitong Honda Giorno ay nasa around 101,900 pesos. Tapos meron silang claim na galing sa WMTC is around 47 kilometers per liter. Ngayon, syempre, ang Yamaha Mio Fazio ay alam ko silang una nagpasimuno o nagpasikat ng todo-todo sa mga ganitong disenyo ng motorsiklo. Pero syempre, pag sinabi mong Yamaha, alam mo naman na mabenta talaga, lalo na may nameplate pa ng Mio Fazio. And syempre, naging standout talaga sa mga tao dito sa Pilipinas, and syempre, naging pamasa pa eh. But anyway, kung tutuusin, alam ko nasa around 10,000 plus. Mas mahal si Honda Giorno Plus. Tapos ayan, sasabihin ko muna kung ano yung mga available na kulay ng Honda Giorno Plus. Meron tayong Virgin Beige, Matte Gunpowder Black Metallic, Pearl Jubilee White, and lastly, Piquant Orange. Yung last color, baka mamaya mali yung pagkakapigkas ko ha. So, please hate me onto the comments. Hehe. And then, syempre may mga available accessories tayo. Katulad ng front rack chrome, rear carrier chrome, yan, hook aluminum, weight handle, oil fill cap, tapos floor panel, CNC. CNC nga pala yung pag-cut nun. Tapos, and there are more to choose from. Well, ang makina ng Honda Giorno ay isang 4-stroke 4-valve single overheaded cam liquid cooled na 125cc. And it produces 8.49 kilowatts at 8,750 RPM. Tapos meron siyang maximum Newton meters of torque at 11.6 at around 5,250 RPM. Kaya ito, meron rin siyang tinatawag na feature na electric starter. Kaya silent starter na to eh. Tapos si fuel system nito is obviously fuel injected. And then suspensions natin is around, sa harap ay telescopic, tapos sa rear unit swing. Brake discs. Meron tayong sa harap, tapos alam ko sa likod ay drums pa to eh. Pero hindi ako nagkakamali alam mo yung combi system ng Honda. Yan, most likely i-apply yan dito. Pasensya na guys ha, alam ko nasa 3 minutes na tayo ng ginagawa natin or itong pinapanood nyo, kasi hindi naman ako na-invite sa mismong press eh. Gusto ko pa nga itong makita itong Honda Giorno sa sa mismong showroom floor. Pagkapigas pangalan ng Honda na model name, nabubulol pa rin ako. But ayan, kasanayan lang naman. Tapos ang ating fuel tank capacity, it's around 5.4 liters. Tapos yung battery type, obviously it's 12 volts. Yan. Okay, ang natin, meron siyang blacked out wheels sa lahat ng mga color grades. Ganito po yan. Hindi yung ibig sabihin na isang kulay at tapos iba yung color mags. And then ayan, perhaps yung natin dito, yung similarities dito sa iba't ibang model variations na lineup ng Honda is yung yung full digital meter panel. It is also the same na ginagamit dun sa Honda Click. And then yung luggage box natin sa for storage, it's around 30 liters. Not bad. Perhaps kasya ang isang half face na helmet. No mistake about that. Pero kapag full size large helmet, I haven't actually tried. So we will may part 2 pa tong itong Honda Giorno series natin. Meron rin siyang idling stop system, kumbaga parang katubas na ng start stop ng mga kotse. And then meron tayong front fuel tank. Very very unique tong front fuel tank na to. Tapos may luggage hold. Pero yung front fuel tank, napaka-unique ng pagkabukas ng pintuan, pagilid siya. Ayan. Hindi siya paangat kasi alanganin yung alanganin yung kapag ipapasok mo yung pump. Ayan, yung nozzle pala. So, ayan. Kailangan tagilid yun. Tapos yung ito, smart key system and remote. I'm not so sure kung magkano ang keyless remote ng Honda Giorno, kasi dati sa Honda Click kapag nawala mo yung keyless system ng Honda Click 150i, nasabihan ako ng friend ko nasa around 35,000 pesos yun galing sa kase. Maaring mali ako, so please hate me onto the comments. And use USB charger and console box. Tapos it's around 2.4 liters. Para papansin ko kasi sa mga ibang rider, kailangan nila magbitbit ng power bank. Yes, ito yung walang USB charger na wala sa motor nila. But ayan, what else do we have to notice about this model? Yun, yung combi brake system. Sabi ko na to kanina. Ayan, kasi totoo binabasa ko lang naman yung brochure eh. Okay, liquid fuel engine, very nice. And for me, kung ako ipipiliin kung anong kulay na pipiliin ko dito, syempre, yung yung Virgin Beige.
Meron siya kasing characteristics ng pagiging Vespa, but this is a lot cheaper than a Vespa. Kaya ito yung yung inintroduce ng Honda Philippines, aside from being the main rival ay yung Yamaha Mio Fazio. Yan yung undoubtedly na magiging chosen motorcycle if hindi pa kayang makapag-afford ng isang Vespa. Kasi ang Vespa is very, very expensive, but the quality is there. And yung European brand kasi ng Vespa, it's really pricey. Na, ano pa bang kailangan ko sabihin? Yes, si Alden Richards nga pala ang naging ambassador ng Honda Giorno, in which binigyan rin ng Honda Philippines si Alden ng isang unit ng Honda Giorno. I have to say, yung seat ng Honda Giorno na kinabit nila dito, top tier, top match. Maganda. Brown. Tingnan mo, ayun, nag-match pa nga doon sa pantalon ni Alden. But, ayun. Okay. Which one would you prefer? Yamaha Mio Fazio or this one? So, kung titignan naman natin yung Yamaha Mio Fazio, tapos itong i-display ko na, na mga pictures, ito yung mga, newly released na kulay ng Yamaha Fazio naman, Sige, pag-usapan ko lang din yung mismong, specifications ng Yamaha Mio Fazio. So, I'm gonna start with the Blue Core Hybrid. Syempre, kapag when it comes to a standstill, tapos bibira mo agad yung throttle, the power is immediately there. By a snap of a finger, bang. Tapos matipid rin, katulad ng Honda Giorno. Tapos, ayan, kung motorcycle geek niyan, alam niyo yan. Kasi baguhan pa lang ako dito the new brochure na binabasa ko ngayon is mayroon na siyang bagong graphics, tapos unique style, tapos may halo pa siyang green, light green, then black. Tapos headlight and tail lights, and very, very European style na po siya. Tapos same as the Honda Giorno, meron rin siya USB power socket, para wala nang bitbitan ng power bank. Tapos yung footboard, very spacious, just like Honda Giorno. Tapos yung seat niya, this is actually a black leather seat. So this is going to be separate na yung uniqueness ng Honda Giorno when it comes to the color of the contrast ng kulay ng motorcycle and yung kulay rin ng seat. Honda Giorno would actually lead this one. Pag sinabi kong lead, ayan, mas maganda siguro yung styling or dahil sa pinili nila ng kulay. Yan. Tapos yung storage nga rin sa ilalim. Tapos, ito naman yung mga bagong na-release na kulay ng Fazio is ivory white, yung black, tapos yung pastel green. Tapos, ito rin yung maglalapag na lang din ako ng pictures ng alam ko ito yung na-release na kulay, original colors na na-release ng Yamaha Fazio. Yan. And then, drum brakes din at the back, typical scooter a necessity. So, ayan. And then, just to inform you this one, ang Yamaha Mio Fazio, just for your information, is around 93,900 pesos. It's also the same engine as a 125cc. Kasi Mio base lang naman din siya. But, ayun, perhaps this has the peppy power na kinakailangan naman ng motor. Yun. So, what do you think? Which one would you prefer? Now, kung titingnan ko side by side and kung ano yung pipiliin ko, it's quite difficult to look at it. Ang Yamaha Fazio for me really is the nearest, the Yamaha Mio Fazio for me, yun yung nearest look like for being a European motorcycle. Nadadala ako dun sa pagiging pakitid ng onte. Kung compare natin sa Giorno, yung Giorno kasi may pagkalapad or dahil nadadala ko dun sa placement ng ilaw. Dito sa Giorno pahiga tapos sa ilalim pa na nakalagay. Kung compare natin sa Fazio, ayan, pakitid. Ganun din yung ilaw ng yung headlight ng Fazio dun sa taas, dun sa may handlebar. Ayan. So that's one key to look at. Nagdadala rin naman yung chrome vibes rin ng Honda Giorno. Tapos ayan, it's like it's very nice na hindi nila na-apply dito yung mga blackouts, yung i-black may mga trimmings. Ayun, kasi wala papunta tayo dun sa aesthetic style na European spec itong motorsiklo na ito. That's also the same way kung bakit pumapatak ng 100,000 tong motorsiklo na. Well, 90,000 pesos nga naman sa Mio Fazio, tapos ito 101 na sa Honda Giorno Yeah. If you want to buy and compare, well, it's your choice now. Comment down below kung ano yung gusto nyo. At syempre, very, very soon, pupunta na ako sa mga dealership just to look at this this motorcycle. Para masabi ko kung okay naman ito, kung mas okay ba tong si competitor, si Yamaha, and all that good stuff. And syempre, tatanungin na rin natin kung magkano yung down payment, payments for this one, for the methods of this one. So yun, like, comment, share, and subscribe guys. And yun, I will